Pumili pala tayo ng lulutuing ulam sa talipapa. Ngunit dahil wala na nga kami nadatnan ng pansawag, dumiretso na nga lang kami sa Osib na malapit dito sa amin. Ang galing nga lang kasi sobrang lapit lang nitong grocery at saka eskwelahan dito sa tinitirahan namin. At dahil nga may iniinda nga si ate at halos hindi siya makalakad, ako na nga muna ang kumilos dito sa bahay namin. Sumabay nga din na nilalagnat si Hana kaya hindi na nga din siya nakatulong tulad nitong paghuhugas, kaya ako na nga lang ang naghugas ng pinggan. Pagkatapos ko nga dyan naghugas ng pinggan, agad ko na nga lang dinilinisan itong sahig. Tuwing umaga nga kasi si ate ang naglilinis nito kasi nga minsan dito kami kumakain. At dahil nga may iniinda nga siya, ako na nga lang din naghugas nitong sahig. At kung tatanungin niyo ako kung nakakapagod ay hindi naman, kasi sobrang sanay na ako sa mga gantong gawain. Bali pagkatapos ko nga lang din naglinis ay agad ko na nga lang din inintindi itong pagsasaing ng kanin. Gusto ko nga sana ay pagising na nga lang nila ay magkakapi na lang sila. Kaso nga ay medyo malabo nga kasi nga may iniindang sakit yung dalawa. Pagkatapos ko nga magsaing dyan, agad na nga lang ako nagtimpla nitong kape. Nasanay na nga ako nagtitimpla ng kape sa tuwing umaga, at kapag hindi ako nagkakape parang kulang ang umaga ko. Bale, habang nagkakape nga ako dyan ay nagising na nga lang din si ate at sumabay na nga rin na nagkape. Linggo nga kasi ngayon at tuwing linggo nga ay sumasamba kami ni ate ng umaga. At habang nagkakape nga siya, tignan nyo naman ang pamangkin kong sobrang napaka-cute. At sa mga oras na nga yun ay naligo na nga din ako at nagbihis na nga din. Medyo inagahan nga namin ang pag-alis namin dyan kasi nga medyo mabagal si ate kasi nga iika-ika siya dahil nga doon sa iniinda niyang masakit na kuko. Tingin nga ako sa kuko niya, baka maapakan ko at talagang sobrang sakit nga, hirap nga siyang maglakad. At sa wakas nga ay nakarating na nga rin kami sa aming kapilya. Bale, isang oras nga lang naman ang pagsamba namin, at pagkatapos naman yan ay umuwi na din kami. At habang naglalakad nga pa uwi, may nadaanan kaming puno nitong bayabas. Bale, kumuha nga kami ng dahon ito na paglalagaan namin para panghugas ng sugat ni ate mamaya. Habang pauwi nga ng bahay ay dumating nga itong parcel natin. Nag-order nga kasi ako nung nakaraan ng OTG kasi nga nawawala yung OTG ko. Ginagamit ko nga kasi yung OTG sa pagbo-voice over para mas magandang quality ng mga voice over natin. Dahil nga medyo walang gawa ngayon sa bahay, agad na nga lang din ako naglinis dito sa harap namin. Sobrang init nga din ng mga oras nito, kaya napagdesisyonan ko na nga din na magbalde. Pero bago nga yan ay nagwalis muna ako para kahit papaano ay mabawasan nga yung alikabok. At pagkatapos nga yan ay pinag-isa ko na nga din itong basura sa may green na plastic. Idinamay ko na nga din yung mga basura sa loob at di ko na nga naipakita dyan sa video. Pagkatapos kong magwalis dyan, agad na nga lang din ako nagigip para may pangbaldi na din ako dito sa harap. Sobrang init nga din kasi talaga ng mga oras na ito, kaya naisipan kong magbalde para kahit papaano ay mabawasan nga yung alikabok dito sa harap namin. At sa mga oras na ito ay lumabas muna kami para magpaka-shout sa may tindahan. Mati na nga din kasi yung commission ng ate ko, kaya naisipan namin bumili ng ulam. Ilata na nga din kasing inulam namin kanina, kaya sakto nga lang na may dumating na commission, makakapag-ulam naman kami ng totoo. At dahil nga may sakit yung pamangkin ko, ay naisipan nga namin magluto ng sinigang. Nang pagpunta nga namin dito sa talipapa ay wala na nga silang paninda at naubos na nga din. Sobrang bilis nga din kasi maubos ang mga paninda dito kasi sobrang fresh ng mga paninda nila. At dahil nga malapit nga lang yung Osib na pamilihan dito sa amin, ay nilakad na nga lang din namin. Sobrang thankful nga kami sa tinitirhan namin kasi may mga malapit na grocery tulad nitong Osave. At ang galing nga lang din kasi nga sobrang mumura ng mga paninda nila. Sobrang na-amaze nga ako sa grocery nito kasi automatic nga yung pintuan nila. Pagka dadaan ka, hindi mo na kailangan itulak yung pinto para makapasok. At pagpasok mo nga sa loob ay napakadaming paninda at sobrang lamig. Kung iisipin mo nga ay baka nalulugi sila kasi sobrang mumura ng mga paninda nila. Kagandahan nga din sa grocery store na to ay bukod sa mura ay kompleto pa talaga sila ng paninda. Kung gusto nyo nga magluto ng mga isda, baboy, baka at mga frozen ay punta na kayo dito. Bali tapat nga lang to ng Duquid Elementary School at talagang malapit lang kung taga dito ka. At natawa naman ako dito kasi may aso na pumasok dito sa loob ng grocery. Sa sobrang automatic nga nitong pinto nila, kahit aso nga ay pwede nga pumasok. Konti nga lang yung pinamili namin dyan kasi nga sakto nga lang yung budget namin. Di na nga din kami nagtagal dyan at nagbayad na nga din kami dito sa counter. Gandahan nga lang dito, hindi nga sila gumagamit ng plastic. Kahit kung pupunta nga kayo dito, wag niyong kakalimutang magdala ng sarili niyong bayong. Kasi nga kung bibili kayo ng marami ay talagang bibitbitin niyo sila isa-isa. At buti na lang may kahon dito sa gilid na pinaglagyan namin ng mga pinamili natin. Sabi nga ni GM sa mga oras na yan, itutulong daw siyang magbuhat, pero tignan nyo naman, hirap na hirap siya. Kaya agad-agad ko na nga lang din kinuha at lumabas na nga lang din kami.
At sa mga oras naman na ito ay dumaan muna kami dito sa may tindahan. Bumili nga kasi ako ng gamot para kay Hana kahit papano humupa yung lagnat niya. At kapag kami kasama ka talagang bata, talagang magugutom yan kahit saan. Pagkatapos ko nga bumili ng gamot, agad na nga lang din kaming umuwi. Bali nag-trek na nga lang kami dyan kasi nga sobrang sakit ng paa ni ate, talagang hindi niya na kayang maglakad. Maraming salamat nga din kay kuya dahil tinulungan niya kami magtawag ng trike. Bago ko nga pala makalimutan, shoutout muna kay Tito Rogelio de Vera ng Sungkoy Kalasyaw. At sobrang salamat nga din po pala sa panonood ng mga video natin. At sa mga bagong followers dyan, kung gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Maraming salamat nga po palang lahat dahil hindi niyo kami pinapabayaan sa mga video natin. Sa mga vlogger na naging inspirasyon natin tulad ni Ran in Gale, nanay ni Ran. Papasalamat nga po pala kami dahil naging inspirasyon namin kayo sa pagiging isang content creator. Sana po ay pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon at bigyan lagi ng malalakas sa pangatawan. Mga nanonood naman itong video natin, na maraming salamat po sa inyong lahat. O paano ba yan? Sa susunod ulit, paalam.